Hello guys! Welcome to Everything Under the Same Moon, kung saan walang bawal pag-usapan! So, ayun na nga. Nasa na tayo. Oo nga, parang Ang layo na ng narating natin. Oo, ang layo na rin ng camera. So, hindi namin makita talaga ang mga eksena. Lalo na ako ngayon kasi medyo May madilim. shades. Hindi, pero guys, nandito kami ngayon sa isang staycation with our... Sa Gayray Zere. Yes, Tagaytay. Tsaka medyo mahangin ngayon pala. Oo, So baka may mga marinig na ganito. Oo. Pasensya na lang guys, pero let's Yung just ilaw. enjoy the view. Kaya din kami nakagantong mga baka sabihin ang OA ng suot natin. Napipili. Oo, ang lamig talaga sa Maraming grabe. shots baka sipunin din kami. So let's just protect ourselves to these people. Pero grabe no, may guest pala talaga tayo ngayon si Michael Cinco. Charing. Yes. Hindi, pero sige. Ang magiging fashion today is Pag-usapan na natin ang dapat pag-usapan. Ano nga ba ang ating topic? ano nga ba dapat natin pag-usapan? Ah. So, last year pa dapat to. So, may nabasa akong post sa TikTok na ano yung Filipino trait na humihila sa atin pababa bukod sa mga, crab mentality na alam na natin before. So, ito, base to sa mga opinion ng mga totoong Pilipino talaga, ng totoong tao. So, hindi lang namin to opinion and we're just going to say what we think is... Our opinion. I-add lang Oo. natin yung opinion natin dun sa mga most talked about. At saka yung opinion na to is hindi din naman ibig sabihin tama o ibig sabihin mali. Depende pa rin yan sa perspective nyo. Pero gusto lang natin tulungan yung kung ano yung nasa society natin. Parang makatulong Parang ba? ang bigat naman nun. Ang bigat naman makatulong sa society. Hindi kailangan din natin bigyan ng boses na para Okay. marinig pa. Kasi syempre, diba? Filipino tayo. So, let's just fight. Kinabahan ako doon. Baka mabash na naman tayo dyan sa mga pa-eksena mong yan. Kung ano lang yung tingin nating Okay. pwede nyo kaming i-correct kung may mga tingin kayong mas tama, diba? Para let's just help each other. His views and opinions is not my opinion. Charing. Tonight with Boy Abunda. So punta tayo dito sa first comment. The username is also Dave or Davies Diary. Davis Diary. Okay. So walang flow to ha. Kung ano lang yung una ko mabasa, yun yung babasahin. Okay. So unang comment is from Zushi. Zushi? Yes. Baka Fanimaki yan. Okay, go. Z-U-S-H. Ay. Ang daming I. Okay. Zushi. Ang comment dyan is being too religious to the point na lahat ng hirap idadaan sa prayers. Ooh. Saying it's God's plan. Mag-pray ka lang, which completely dismisses an issue like poverty, mental health, etc. Oh my gosh, this is deep agad. Ang bigat. Oh my gosh. Nagulat agad. Isa siya sa mga top comments. 29.2k likes. So Oh my madami gosh. nag-agree ditong mga Okay. Pinoy. Okay, what's your take? Ikaw muna. In my opinion, dati, sobrang stressed ako about life and everything when it comes to questions and even happenings na walang may kayang sumagot. Kaya natuto ako na i-trust kay God yung mga bagay na hindi ko kayang sagutin or hindi kayang sagutin ng kahit sino man. Pero it helped me na mas maging calm when it comes to my mental health. So nakatulong yung faith Nakatulong siya sa akin, oo. But I'm not super religious. Parang hindi ako nag-attend ng church, ng mass. Pero my relationship with God is masasabi ko namang okay. Kasi, Matibay. oo, kasi nagdadasal ako bago matulog. And every time na kinakabahan ako or may mga worries or what ako, nagdadasal ako. Yeah. I don't know, it helps me naman. Yung alam mo yung parang Sa nakakampante day-to-day ako. life na parang Oo. may sanggahan, ang tawag doon? Meron kang Sandalan. sandalan. Oo. Sandalan. So parang, kunwari, before a performance, nagdadasal talaga ako na sana, ganito, ganyan. Tapos nakakampante naman ako. Ano yung isang sinabi dyan? Tingin? Mag-pray ka lang, which completely dismisses an issue like poverty, mental health, etc. So parang inaano daw to, romanticize Yeah. in a way. Ayun yung take ko doon. Pagdating doon sa poverty kasi, hindi lahat dapat inaasa sa Diyos. Kasi, Nasa Diyos ang awa, nasa ayun tao. nga, yun, naalala ko na. Pwede kang humingi ng guidance and everything kasi makakatulong yun na makampante ka. Pero yung work pa din kasi to make your life better and para umano ka is up to you. 'Di ba? Parang ganun. Kung puro tayo pananampalataya at hindi natin hinahaluan ng gawa, walang mangyayari. Siguro both effort mo plus effort ni God. Oo. Doon ka talaga Walang magkikita. effort si God doon.
Kasi, ay, ewan ko pala. Hindi, paano ba? Baka, Effort mo ang plus hirap. yung faith ni God, yun yung magiging ano ba? Magiging parang mas successful ka. Kasi meron kang parang ano eh. Ganun. Sige, parang ang gulo nung nasa isip ko. Hindi ko Okay lang. hindi ko maiayos sa isang sentence. Pero ang masasabi ko lang is dapat maganda na meron tayong Diyos na pwede nating lapitan in times of Need, confusion, need, or ano, tas makakampante ka. Okay, yon. Pero dapat haluan pa rin natin ng gawa natin, ng effort Na natin. hindi na lang natin basta ibibigay sa Diyos yung lahat ng... Oo, yung parang umaasa ka lang na one day pero wala ka namang ginagawa. So wala din. You also have to put in the work. Yes, yes. Ay, ikaw, anong Sa take akin mo? naman, being too much is not good. Kasi when you put everything into God's hands, well, it's okay. Pero you also have to do your part, which Oo, is yun nga. mag-effort. Yung sinabi Kaya, natin. Sinagot mo na rin yung tanong ko kanina. So, Dapat kasi isa-isang sagot lang. same lang tayo halos doon. Okay. And nagulat ako dito kasi ang dami niyang likes. 29k likes. So, alam mo yun, collective din siguro talaga na parang naging toxic Filipino trait na binigay sa atin or namana natin throughout the years na maging super ano doon sa part na yun. So, next one naman is from Gushi. Hindi ko mabasa yung Alibata writing yan, no? Paano Okay. yan? O basta Alibata writing siya, hindi namin mabasa. Colonial mentality, crab mentality, and focusing more on Western countries instead of our neighboring countries. Ooh. Eto, ako na dito muna agad. Go. So, napansin ko dito, may napanood lang akong TikTok video na taga-Indonesia siya na nagsusupport sa Four of Spades. Nakita ko yun na parang, huy, hindi mo alam yung mga lyrics na yan. I mean, hindi mo alam ang paano sabihin. Pero marunong siya Tagalog. kinakanta niya yung Four of Spades na kanta. Nalimutan ko na lang kung ano yung specific na kanta. Pero sabi ko, wow, kung magsusuportan ang mga neighboring countries sa mga, kahit sa songs, fashion, and everything, It can go global. Oo naman. Talaga. Look at what happened sa Korea. Most of the population, nandito sa atin. Sa area na to. Wag muna tayo, sabi ko, look at what happened sa Korea. Look at what happened sa SB19. Oo naman. 'Di ba? I Grabe mean, naman ang SB19. deserved talaga yung nangyari. Even sa Bini, 'di ba? Sinuportahan natin yung sariling atin. And then napunta siya sa iba't ibang bansa. Yeah, oo. 'Di ba? Tapos pumapasok na rin tayo sa charts ng Billboard, ng kung ano-ano. At may mga kumakanta na ng Mga Filipino Tagalog songs. na mga Oo. Koreans na gento. Oo, tas natutuwa ako doon sa mga comments doon na na kung dati daw tayo yung hirap na kumanta sa mga language nila. Ngayon naman, sila naman ang pahirapan natin sa language ng Tagalog. Pero parang ang weird na nakikita mo silang kumakanta. Naririnig mo kasi sila hindi yun kumakanta. nangyayari before. Kasi tayo ay westernized. Oo, ako Talagang, may comment ako about sa western sa pagiging westernized. Nung bata ako, syempre super fan ako ng mga kung ano-ano, Jonas Brothers, ganyan-ganyan. not to discredit, magaling din naman sila. Oo. Pero hindi. Oo naman, hindi naman natin i-discredit yung mga talent and everything. Ang problema lang doon is how I handled it. Na to the point na lagi ko na nirereklamo sa tatay ko na ano ba yan, Pilipinas, ganyan-ganyan. Yung parang lagi na akong nakatingin lang doon sa iba. Sa western culture and kung paano nila gawin. Hindi ko naman talaga alam kung ano nangyayari doon sa lugar nila, 'di ba? Yeah, Without me giving the chance na ma-appreciate yung sariling atin. Kaya nung sinabi sa akin ng tatay ko before talaga na ba't ba masyado kang anong sa mga baliw na baliw sa sa western na kasi sinasabi ko ayoko na talaga sa Pilipinas, gusto ko na sa ibang bansa, gusto ko dito sa bansang to kasi ganito ganyan. Tapos nung sinabi niya sa akin yon, and then nag-start na ako ng college, and then nag-aral ako ng yung isa kong subject is Philippine History. Shoutout kay Ma'am Rica Palis. Si Ma'am Rica Palis, professor yan sa Letran Calamba. Nalimutan ko na yung ibang mga positions niya sa pero isa siya sa nagpa-realize sa akin
how important our culture is, how important yung Na isupport. Pinoy, na isupport ang sariling Local. atin. Nung college talaga ako, first year, first sem, pero pang second year, irag kasi ako nun. Basta naging prof ko yan si Ma'am Palis and sobrang amazed ako kung paano niya effortlessly naparealize sa akin kung ano yung importansya ng pagiging proud Yeah. sa sarili mong lahi, sa sarili mong bansa. Kaya thank you so much, Ma'am Palis. Ayan. Ako din, thankful din ako kay Ma'am Palis kasi Nakasama ka ta, di ba? na-share mo Oo. sa akin yung thoughts niya Folklorikong about that. Pilipino. Ay, hindi. Basta, graduating Pasinaya. na. Ay, sa Pasinaya. Pumunta kami sa Pasinaya. In-invite kami ni Ma'am Palis. Grabe yon sa CCP. Talagang every room, merong, ako na nagsalita. Lakas ng hangin. Every room, may parang special, hindi naman, may show. May show. Oo. Para siyang concert field. About parang culture. Parang Coachella siya na iba-ibang Saya. room kayo pupunta tapos may mga show, may parang museum-like, Oo. merong parang yung parang May mga paintings, may mga ano tawag doon? Yung acting, yun? Theater, Performance. parang theater, Nalimutan ko performances, tawag, oh my basta gosh. ganon. Kaya salamat Nakakamiss. Ma'am Palis at na-share mo din kay CJ yung kahit di mo siya nag-estudyante. oh, Ma'am Palis ko rin siya. Oo, in fairness, Ma'am Palis natin siya. Then natutuwa lang ako kasi ako din naman, to admit, to be honest, naging rin ako talaga. Super westernized. Mostly sa US and UK. Yung mga talagang ina-idolize ko na icons, even artists na, parehas na din naman pala yun, na kumbaga sila yung parang, Nilo-look up mo. ano tawag doon? Prototype sa yeah. parang Sa successful industry. person sa industry. Sa music. Na kapag ganito yung fashion statement, Ito US dapat. to, to, high level Ito to. yun, and ito yung ito yung standard. Ito yung standard. And pag hindi ganito, Pangit. oo, Pangit. parang hindi siya pasok. Ayun yung ganun. naging parang mali din siguro ng Pilipino. Medyo nag-agree ako dito sa sinabi niya na sinusupport natin yung Western culture pero yung neighboring countries, what more pa kung nagsuportan tayo? Ano pa yung mga wait lang. Sorry. Ano pa yung mga nabuo nating mga fashion trends? Kumbaga, pinaghalo-halo yung neighboring Tagal naman. countries. Which is Gigil ka happening na. which is happening now. Kaya ako natutuwa kasi look at Korean pop, 'di ba? Hindi na lang yung neighboring countries yung gumagaya sa Korean trends, pati yung mga western na, 'di ba? Kaya din nakakatuwa. Tapos yun nga, yung sinasabi ko, SB19 umaabot na siya ng doon, Bini. Global. 'Di ba? Ang dami pang talents, trends and everything na I think manggagaling sa atin, Yeah. sa Asian kineme. So nakaka-excite din kung anong mga mangyayari pa. Dami din nag-agree dun sa sinabi niyang yun, 3K. 3,000 Unfairness, likes. oo. Kabog. Okay, next. Moving on to the next one. Making a family. Ito ay from Lay Rosa pala. Making a family while they are not financially stable. Oh. Go ahead. What's I your take on think parang pumiyok na yung I think that? Hindi to singing contest na. sorry. Kala ko TNT. I think nag-change na yan ngayon. Kasi ang dami naming friends na hindi na sila basta-basta mag-aanak nang hindi pa financially stable. And feeling nila hindi pa sila capable of being a parent. Yeah. Which is nakakatuwa na hindi na tayo yung parang dating generation na requirement magka-family. at an early age. Kasi ngayon, di ba, Diyos ko na malapit na tayo sa 30s. I mean, ako kasi 30 na ako. Kayo na magkakabatch, kunwari, sina Jenny. 30s? I don't know her. Si Jenny, yung best friend namin, si Jenny at si Ronnie. Si Ronnie kasi 30 na. Tapos si Jenny, kaedad niya. So, kaedad ko si Ronnie, kaedad niya si Jenny. In fairness sa kanila, at first, di ba, yung parang gusto na ni Ronnie na magkaanak, May pressure din. Oo, kasi pressure din, oo. Pero, inisip talaga nila na parang hindi pa financially stable and ganito Paano yan. i-fund? Paano support? So, tas may iba rin kaming friends na ganun. Kaya parang ang amazing lang na nag-change na rin yung ganun. Kasi nga din, maganda na
yung needs mo muna as an individual ay ma-fulfill mo. Like, kunwari, gusto mo pa mag-travel, gusto mo pang So, kailangan mo i-satisfy yun. Oo. Kasi, pag nangyari niyan, nag-family ka kagad, tas di ka naman pala fully satisfied. ready, satisfied, kawawa yung magiging anak mo. Oo. Kasi, syempre, focus mo din doon, tas focus mo yung anak mo, maguguluhan ka niyan. Which brings us to our parents na ganyan naman yung case na maaga silang nag-anak, ang galing nila. Kasi inuna nila tayo kaysa sa sarili nilang pangangailangan. True. Pero kasi, iba na kasi yung time ngayon. So, I think, ma-change pa rin naman yan soon. Hindi natin alam kung ano mga mangyayari, di ba? It's ever-changing naman. Hindi natin mapagkakaila na syempre may mga development. Sa ngayon, diba? Yung parang unti-unti na yung, kasi dati problema ang teenage pregnancy. Ngayon, parang hindi na masyado ba? Or hindi ko pala alam. Okay. Wag na nating i-touch yun. Baka mamaya, problema pa rin ng teenage pregnancy. Ano sinasabi niya? So, hindi pala namin alam. Yung birth rates, alam ko bumaba sa Pinas. Siguro din dahil din sa economy. Tsaka sa inflation. Sa bagay, interconnected naman yun. Pero, yun, nakaka-apekto rin yun. Okay. Paano ka mag-aanak kung di mo naman pala kaya talaga? Oo, kung hindi mo kayang anuhin ba, buhayin. Huwag na muna mag-anak. O kaya na lang, hindi sabihin, baka sabihin, kung magpa-preserve muna ng mga egg cell. Mahal Sige, yun. mahal pala yun, Mahal oo, yun. te. Ang dami nag-agree dito sa comment na to ni Leiro sa 17,000. Ay, ago, anong Talaga naman sinabi niya? tumataginting na madami talaga nag-agree. Okay, and next. Thinking that our own people is inferior and glazing foreigners. So it's not And just glazing? glazing foreigners. So hindi lang westerners. Any foreigner. Nakapag foreigner, hello. Love you. Kasi nga, I think, one of the pangit na ugali ng mga Pinoy, people pleaser. And wait lang to add, binabansagan tayong hospitable. So, Which is good. naman. Kasi, kung nakikita nyo yung mga video sa TikTok or YouTube Shorts, Feeling ko din ganyan, nag-root yun. kunwari, nag-interview siya, nasa ibang bansa, sa ano yung pinakamabait, hospitable na country, laging Philippines kasali. nasa siya, top. Which is maganda na for me, nakaka-proud yon na ang tingin nila sa mga Pilipino ay masayahin, ganito ganyan, ganon, na napapasama tayo lagi sa mga list ng mga kindest and yung parang ganon. Nakakatuwa, Pero feeling mo nakaka-proud. ba na take advantage tayo ng mga foreigners noon sa pagiging hospitable natin? Hindi ko alam. Pero kasi, sorry. Hindi ko alam dun sa part na yon. Kasi dahil siguro hindi pa ako exposed or what nung mga time na yon. Pero ang naiisip ko lang talaga ngayon, at to be authentic and to be honest, ang naiisip ko is, hindi ba at parang minsan mga Pinoy ang nagte-take advantage sa mga foreigners? Like tinataasan yung presyo ng ganto. Hindi lang sa foreigners, pati sa Pati sa mga Pinoy. kapwa. Oo. Okay. Hindi, Like yung hindi nangyari valid sa Bohol, Charing. sobrang taas daw nung mga presyo ng mga kung ano-ano. So hindi lang naman talaga sa foreigner, pati na rin sa kapwa. Mali ako. Charing. So, ikaw, anong sagot mo dyan? Ako parang wala akong maisip about kung... Feeling ko medyo ang pangit lang ng trait na to ng mga Pinoy. Most of the Filipinos are treating foreigners as parang prime. Royalties na parang ang tingin nila is tayo lagi yung parang inferior at sila yung parang the best. Which is, kung susumahin, Pantay-pantay lang naman. Oo, tao lang din yan. Pagkakain yan, tatae din yan. Mga ganon. Tsaka din, hindi, di ba yung iba kasi parang ang tingin sa mga foreigners lagi parang sobrang yayaman. Yung parang pag may nakita silang foreigner, yung parang gano'n. May anda to. So, yun. So, ayun yung sinabi mo about doon. Ako naman, ang masasabi ko lang doon is about ngayon sa pagiging people pleaser kasi ng mga Pinoy. Ang dami rin nag-agree pala dyan. 14,000 likes. 14? Ano ba? Ba't papiyok-piyok? Feeling ko may raffle to kung sino ang pinakamadami Likes. Kailan pa ba yung post na yan? A year ago na yan, di ba? Ano lang naman, noong December 8. Okay. Last year. December year 2025? So nakaparada na siya sa line of topics ko. Okay. Medyo political to. Ready ka na ba? Go. Pagiging DDS, maka-pink, maka-Marcos,
when we all should be makabayan, not the party list. Hindi loyal sa kung sino mang politician, kundi loyal sa kung ano ang tama para sa bansa at para sa taong bayan. May nakita kong, Sorry. From Ono. Oh no, yung username. Yes, sir. May nakita akong TikTok post, video about that, na masyado tayong nakafocus and divided dun sa colors. Na dapat, ang color natin talaga is the color of our Philippine flag. Kasi nung last botohan, I mean, noong 2022, Lenny ang sinusupport ko, so pink kami talaga. Na-realize ko nga din na parang, oo nga, no, parang nade-divide na tayo ng color. Actually, propaganda yan din ng mga politicians na magkaroon ng divide. Doon lang ako na-hurt sa part na na-divide yung mga Pilipino na hindi na talaga nakita kung sino yung tamang leader. Oo, tapos parang wala nang pakialam sa plataforma. Ang mga Pinoy kasi din, I think, is mahilig sa fandom. Yung, alam mo yon, yung even politics kasi, wala namang problema sa mga fandom, sa celebrities. Pero kasi in politics kasi, it's a different story. Dapat dun tayo maging fans sa mga politiko na solid yung plataforma. Yung plataforma ay para sa mga Pilipino, para sa mga tao. Kasi ilang beses nang paulit-ulit na may mga sinusuportahan, na may gantong klaseng plataforma, tapos after manalo, hindi naman nagagawa. 'Di ba? Na parang Antay ng antay. Tapos agantay ulit ng next Wala na. election, tapos mag-aabang ulit ng 500. tapos hindi, yun, exactly. Mag-aabang ulit ng abot na nababayaran ang kanilang boto. Yun ang nakakalungkot. 6 years yun, magkano mananakaw nila? Kasi before mag-election, support, kahit walang plataforma. Ganun. Tapos pag nanalo, pag magbobotohan, mag-aabot na ng bayad. Kunwari nanalo. Tapos in a few years, parang nasaan na yung pinangako? Tapos hanggang sa nakalimutan na, tapos mag-election na naman ulit. Mamangangako ulit. May mga ngako ulit, boboto ulit, babayaran ulit. Parang alam mo yun, hindi pa ba kayo napapagod? Siguro sa ganung ito na lang message ko sa mga Pinoy na boboto ulit. Isipin nyo kayo yung nagpapasweldo sa mga politiko. Tapos, Oo. ang pinapasweldo natin, milyon-milyon. Kapag binoto nyo yung maling leader sa lugar nyo, ilan ang mananakaw sa inyo? Tapos ilan lang marireceive nyo? 500. Sa 6 years na yon, 500 lang yung naibigay sa inyo. Yung worth nyo. Yun lang yung worth nyo. Papayag ba kayo? Bilang mamamayang Pilipino. Kung kayo yung 500. nagpapasweldo, iisipin mo, yun lang bibigay sa inyo. Hindi dapat. Dapat ang bibigay sa inyo magandang kalsada, magandang schools. Oo, kasi yun yung deserve nyo. Kung saan man lugar kayo. Tsaka madaming pera Pilipinas, huwag kayo magpaloko sa mga tangeng. Tsaka hindi dapat, ayun nga, yung sinasabi mong tayo ang nagpapasweldo sa mga politiko. Tayo naman talaga. Kaya wag nyong Diyosin yung mga politiko sa mga lugar nyo. Tingnan nyo yung mga plataforma. Tingnan nyo yung anong nagawa, anong naitulong sa mga Pinapatunayan na ba? may napatunayan na ba? Diyos ko. Okay. Ayun lang. Nakakapikon. Nakakainis. Kasi Dapat din nakakaawa. nag-agree ka. Sobrang nakakaawa yung mga pinaka naapektuhan. Ilan pa ba dapat mamatay sa mga kapabayaan ng mga politikong yan? Na naging kababayaan din ng mga bumoto. Ng mga bumoto, tsaka ilang nga tao pa mamamatay dahil sa kapabayaan ng mga bobotante. Yes, lalo-lalo na sa mga binabaha kapag tagbagyo, di ba? Refresh energy, refresh. Okay. Clear the energy. Okay. Next comment. Ito naman is from MC. Inability to call out the older generation because you're seen as being disrespectful. Ang dami nag-agree dito. 21,000 people. Wala akong ma-comment about that. Bakit? Kasi may tatay is an older generation. Oh. And may mga bagay siyang ginagawa na I don't agree with. And I think then may mga bagay din akong nagagawa na hindi siya nag-agree. I think it's because of the generation gap. Oo. Pero nga, since I respect him, tatay ko siya eh. Although minsan nasasabihan ko, Yung sa mga matatanda, bawal manabat, bawal manumbat, manabat, makisabay, epal. Kasi baka hindi nila alam yung term na yung bawal makisawsaw Bawal sa usapan sumabat. ng matatanda. Yung ganun. Bawal ang pantas, bawal ang ganito. Kasi pag matanda yan, dapat makinig ka. Ganon. Ayun yung parang naging mantra ng mga older generations. Ikaw, ano masabi mo dyan? Feeling ko, ito din yung isa sa mga rason kung bakit hindi makapagsalita ang mga newer generations over the older generations. Like,
at the moment, ang kailangan pakinggan, feeling ko, is yung kung sino ang mas bata. Hindi naman all the Ano time. sabi mo? Dapat pakinggan yung mas bata? Hindi, dapat mas pakinggan ngayon, lalo na sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang sitwasyon ngayon ng ekonomiya at ng society ng Pilipinas is, so yung older generations, siguro mga 70 pataas na, hindi na nila mapapakinabangan yung mga susunod na generations, kumbaga. Kasi kumbaga mawawala na sila. Ngayon, yung generation na to, which is yung mas bata, sila yung tatagal pa sa mundong to ng ilang years pa na dapat, alam mo yun? Dapat parang nire-ready na yung the coming years Which, for them. so yung boses nila, yung kailangan ding i-consider. Ano bang natin, saang aspeto to? Like in General lang. politics, ganyan? Siguro in politics din, na kapag mas bata yung namuno, kasi may mga batang qualified, pero hindi sila Nabibigyan ng chance. Kasi ang kailangan 40 years old pa ata bago maging president. Gets mo? Diba? Yun yung parang sayang na dapat sana nahuhone na ngayon para mas magandang society madatna nung iba pang generation sa parating. In that way, ko na lang siya i-explain. Okay. Ang hirap eh. Hindi ko kasi masabing dapat kabataan yung keme-keme ganito. I think regardless of age, as long as They're capable. they're capable and Tama. what they're doing is really for the country and for pag-improve ng country, ganyan. Or ano. Feeling ko, ganon. Ewan ko. Hindi. Ang hirap explain din. Ang hirap Medyo explain. ano ka sa topic na to Sige, next na tayo. Okay, Pero ang next dami comment. nag-agree dito Ibig sabihin parang madami nakaka-experience na hindi sila makaano sa mga matatanda. Moving on to our next topic. Okay. From Devon, treating kids as investment or retirement plan. So, expound mo nga kasi Okay, hindi ko pala to gets. hindi ko masyadong So, gets. pag nag-anak ka, Like magninong? hindi. Ganon? Ano Mag-anak ba? ka, kunwari may binuntis ka o gano'n. Tapos nag-anak kayo. Hindi ka na masyadong, mag-work ka pero yung anak mo is parang may obligasyon sa'yo na bigyan ka ng sustento, ng suporta, pagtanda. So, in a way, retirement plan siya. So, pag di ka na nag-work, okay. dapat may ano ako sa'yo. Dapat may bigay ka sa akin. Kasi wala na akong wala na akong trabaho. Matanda dapat na ako. Cargo mo, kasi pinalaki kita. So, Mahirap pagpalaki it's ng bata. time na ako naman. Repay naman. I-repay naman. Wala Well, masama mag-repay kasi gusto ko din tulungan si na mama. Pero ako, hindi nila ako nire-require. Dapat sa sa tao na yung nanggagaling. Hindi siya mo ini-impose. Ako kasi hindi naman ako, in fairness sa magulang ko, hindi naman ako ganyan. Sa mga magulang natin. Even sa iyo, hindi naman tayo nire-require na ganon. Pero kasi tayo, bilang gusto natin, tayo na yun. Pero nga, may ibang ganon na parents na... And naaawa ko sa mga nakaka-experience. Oo. Tsaka yung mga yung nababasa ibang, ko online na parang sila yung breadwinner. Ayun yung sasabihin ko, sila yung breadwinner. Tapos parang... Cargo nila lahat. Not by choice. But because of... Wala eh. Dito rin papasok yung isang comment dito na yung ang daming nagbubuntis without any plans at all. Yung kaninang comment na nabasa natin. Kaya nangyayari to is wala silang plan at all na ganyan. Basta na lang nagbubuntis. Kasi nga, ni-require siguro, ewan ko. Pero, hindi dapat maging ganito yung next society. And feeling ko, konti na lang yung magiging ganun. Hoping ako sa positive outcome. Yes, oo. Hindi, ang dami ko naiisip bigla na yung mga nakikita ko rin na nag-share about dun sa yung hirap na sila, na hindi, yung nakabili lang ng sapatos, never pa sila nakabili ng sapatos for themselves. Kasi, doon ako naiiyak din ba? Kasi parang, sobrang, yung pagka-appreciate nila doon sa nagbigay sa kanila ng shoes. Yung mga ganon, yung may mga ganon ako nababasa. Okay, we're down to our last comment na nandito sa post na ito. From Merman King. Too resilient, everything is... Dealt with humor. Di ba, kilala ang mga Pilipino na masiyahin? Yes, resilience. Masiyahin muna. Masiyahin. So, kahit anong problema dumating, masaya lang. Resilient. Resilient pa din. So, may bagyo, anong gagawin? Magsiswimming. May baha, magsiswimming. As a Pinoy, may tendency tayong idaan na lang sa humor ba? Yung mga ganong problema. Na hindi na natin kino-call out yung mga nasa taas. Mga taong responsable dapat na
hindi natin ma-experience yung mga bagay na yun. Oo, nagawin yung mga bagay na dapat gawin nila para hindi natin ma-experience yung mga bagay na yun. So, ayun yung para nagiging isa sa mga toxic traits din ng mga Pinoy. Although, maganda din naman kasi na resilient ka and humorous, syempre, para mapagaan yung sitwasyon. Pero not all the time is dun mo idadaan yung problema. Pwede din tayong mag-voice out ng concerns natin. At hindi yun optional. Mandatory dapat yun na pag nag-voice out ka, gawa ng solusyon. Kasi mga foreigners, di ba? Sinabi ko sa iyo na pag-usapan natin dahil may tayo, BNB. Entitled yung mga yan sa ganyan dahil sanay sila na nag-voice out yung ang mga concerns kailangan nila. Kasi tama yun. tama yun. And dapat Hindi, i-assess mo muna kung tama. Oo Tapos, in fairness naman, adi, saka mo, yun ba? agree ka naman. Agree naman ako. Kasi What I napag-usapan said. na natin yan eh. Yeah. What she said. What she said. Yes. Ayun and lang. also disclaimer lang, these comments aren't meant to shame us. They're meant to just, wake us up. Okay. Nabasa ko lang. Thank you. Share mo lang. And may mga tanong din pala kami sa inyo to follow. Alin sa mga ugaling nabanggit ang nakita mo rin sa sarili mo? Pangalawa, which one do you think we need to break first as individuals? Pangatlo. If awareness is the first step, what's the next step for us as Filipinos? Pang-apat. What toxic trait do you hope the next generation will no longer inherit? Sagutin sa mga comment section ang aming mga tanong para mapasali sa aming diskusyon. At ipadala sa Man in Brown. Na nakasalamin. Ayun Yun lang. lang. Thank you so much thank you for so much, listening. guys. And sana makinig pa kayo doon sa ibang podcast namin. Kung may natutunan kayo, please share this to anyone who can relate to as well. And salamat din sa mga nag-comments. Tarek, alam mo kanya yung Alam mo comments. atin yung post. Sa mga nag-comment dito kay Also Dave. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye.